Okay, take 3. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BBM, I was deceived. Ha? BBM sa friendship kay BP Sara, parang siya pa po ang nabudol. No? Papasalamat din po tayo kay Congressman Richard Gomez. Alam nyo, ngayon lang po ako bumilib dito sa tao na to, no? Kasi talking from his experience as sa na nga mayor to, Ormoc, mayor of Ormoc City. Sa kabila pong banat ng mga kongresista, mga senador sa war on drugs, parang at kasama po ang buong media, parang wala pong maganda nangyari sa Pilipinas nung war on drugs. Ngayon po merong congressman at dating mayor na nagsalita na maganda yung epekto na war on drugs sa kanilang lugar, no? Yung totoo nangyari po. Kasi parang alam niyo po, kung totoo yung mga pinagsabi niyo, nakasumpa-sumpa ang war on drugs, di sana si Tatay Digong, yung Aus Duterte natuloy na dapat. Hindi po eh. Kahanga-hanga po, wag niyo pong baliktarin. Buhay pa po kami lahat. Yan po ay naganap. Wala pa pong 3 taon na ang 2 taon pa lang po yan mahigit. Yang war on drugs na yan. Yang administrasyon ni Tatay Digong, kung baliktarin nyo yung mga pangyayari. Okay yan sana kung katulad yan ng martial law na nailako ninyo dahil karamihan sa amin, hindi naman talaga. Di ba? 1972, ilang taon ba ako noon? 3 taon. Malalaman ko ba kung totoo yung mga pinagsabi nyo o hindi? Pero ito po, buhay kami lahat. Oh. Tao na tayo pare-pareho. Nag-war on drugs, tumahimik ang mga kapaligiran. Maraming salamat. Congressman Richard Gomez. For the first time, napahanga mo ko. Alam niyo, sa totoo, talagang talagang anong tawag doon? Talagang sa dami po ng tumalikod kay Tatay Digong, ma-appreciate mo lahat yung mga may paninindigan na nagsalita na maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Lahat ngayon nagsasalita, maiingay, pati media ngayon, kala mo hindi naganap yung bill, kala mo hindi naganap yung war on drugs, kala mo hindi naganap yung hindi maganda yung naidulot ng friends to all enemies to none. Okay. Ito po, yan po ang mga pag-usapan natin. At syempre, ito pong bintang no, ni Kerwin Espinosa. Dito naman po kay Senator Bato de la Rosa. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Natutuwa po ako kasi bibihira na ako makarinig mula sa congressman, sa mayor, sa gobernador na pinupuri po yung mga ginawa ni Tatay Digong, no? Bihira na po. Ito po, congressman, naroon po siya sa Quadcom kanina para magsalita. Alam niyo, napaka-practical. Ito po ang nakalimutan natin na ganapin, no? At sinabi po yan ng isang congressman na naging city mayor ng Ormoc. Bakit ako bumilib kay Goma? Sinabi niya po, no? Alam niyo, napaka-practical nung sinabi niya. Sabi niya sa Quadcom, alam po ninyo, sa totoo lang, hindi naman gantong-gantong pagkakasabi, pero ito yung esensya niya. Sabi ni Richard Gomez, yung mga drug lord, hindi naman po nadadaan sa pakiusapan yan. Naitigil na nila yung droga, no? Karamihan po diyan ay armado. Ito po yung ito po. Ito po yung naganap sa field mismo.
no? Armado po 'yan. Yung mga pulis naman, dahil nasa war on drugs, susunod sa pinag-uutos sa kanila ng presidente na tugisin 'tong mga drug lord at 'tong mga nangangalakal ng droga. Natural may mga baril 'yan, sabi ni Goma, marami po ang totoong nagkabarilan. Kaya marami pong namatay mula sa mga drug lords, sa hanay po ng mga sindikato, at marami rin po namatay sa mga pulis. Yun po yung nakakalimutan natin, eh. Ito pong war on drugs na 'to, marami pong nagbuwis ng buhay ng mga pulis dito. Para nga naalala na lang po lahat yung namatay yung mga kriminal o yung mga kung may civilian man. Nakalimutan na yung mga sakripisyo ng mga kapulisan. Kaya alam po ninyo, siguro sising-sisi sila, no? Sumunod lang kami. Itinaya namin yung buhay namin dyan sa war on drugs na yan. Ngayon, inuusig kami dahil tumahimik yung mga kapaligiran nung araw. Totoo naman, sinabi ni Richard Gomez. Dinagdagan pa niya. Alam niyo kung ano dinagdag niya? Sabi ni Richard Gomez, dahil sa war on drugs, siya mismo nakasaksi sa City Hall, sa harap ng City Hall. 900 yung sumuko ng mga adik, yung nagpatokhang sarili. Isinuko nila yung sarili nila dahil ayaw nilang maging statistics. Gusto nila magbagong buhay. 900. Nakita niya mismo na sumuko sa tokhang at magbabagong buhay. At ang pinakamagandang sinabi niya, tumahimik po yung lugar namin. Yung Ormoc City. Nabawasan talaga yung anumang kriminalidad na dulot ng droga. Talagang tumahimik po. Nabawasan ng krimen. Yung nilalarawan ni Richard Gomez na nangyari sa Ormoc City, halos lahat po sa buong Kapuluan. Kaya po effective yung war on drugs kasi sabi ni Richard Gomez, noon ko lang nakita yung mga pulis na totoong nagtatrabaho. Ang sipag po nila, ganado po. Ganado po. Alam niyo yun? Ginanahan yung mga pulis for the first time. Merong isang presidente na kapareho nila. Etong mga kriminal ay tugisin. Willing silang itaya ang buhay nila. Hindi ko sinasabing lahat ng pulis ay matino. Pero majority po ay matitino. Yun yung nakakalimutan na ngayon. Paano yung mga matitinong pulis? Paano yung sinugal nila araw-araw yung buhay nila laban sa war on drugs? Hindi pala laban para sa war on drugs. Kakalimutan na rin natin sila dahil sinasabi nila Manuel, masamang tao si Digong. Sinasabi ng mga Quadco, masamang tao si Digong. Masamang tao pala, bakit mahal na mahal ng tao? Masamang tao pala, bakit hanggang ngayon dinudumog kahit saan? Masamang tao pala, bakit yung mga programa niya gustong-gusto ng mga tao? Kalye survey kayo. Papiliin nyo sila. Sino mas gusto nyong presidente? Si Marcos o si Digong? Anytime, 90% tinitiyak ko sa inyo. Isasagot ng tao Duterte. Ngayon po ano nangyayari sa Quadcom? Ang pangunahin nilang testigo si Kerwin Espinosa, confess, drug lord. Umamin na drug lord siya. Tapos babalik ta rin niya ngayon lahat. Parang yung pagiging drug lord niya, kagagawan lahat ni Bato. Na kesyo inutusan siya ni Bato, na idiin si Dilima at si Peter Lim. Bakit hindi siya pinalaya agad ni Bato?
Bakit pinakulong pa rin siya? Hindi na siya drug lord ngayon. Bida na siya ngayon. Alam niyo ang nakakalungkot, no? Yung mga nagpatupad ng war on drugs, yun ang inuusig ng mga tao ngayon. Bakit kaya? Apektado ba kayo? Yung mga umuusig na yan, apektado kayo ng war on drugs? Ngayon, yung pilit niya sinasangkot yung war on drugs sa Pogo, nakita na natin. Isang nagpanggap naman na, kita niyo yung mga testigo nila, self-confessed drug lord. Hindi po namin inimbento yan. Galing sa bibig niya yan. At siya po ay naroon sa Senado. Maganda rin po yung punto ni Richard Gomez dyan kay Kerwin Espinosa. Igalang natin yung mga institusyon. Hindi po natin pwedeng sabihin na lahat na naganap sa Senado, sabi niya, ay kasinungalingan dahil nag-testify sa atin. Kita niyo yung punto ni Richard Gomez. Paano pag sa ibang venue sinabi niya na nagsinungaling din siya ngayon? Alam niyo po yung mga ganyan tao, ngayon lang po nagiging normal na bumaliktad ka at hero ka pa. Magkaiba yung sinabi mo sa Senado noon at saka ngayon sa Kongreso. Ngayon, hero ka pa? Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka mapagtitiwalaan. Bakit? Sa iba-ibang okasyon, sa iba-ibang presidente, iba ang yung sinasabi. Hindi po kayo sisikat sa tao. Ang inuusig nyo, gusto nilang ginawa. War on drugs, ang gusto nila. Hindi po ako, kasi nag-testify po yan, labang kay De Lima. Ngayong binawi niya yung pag-testify niya labang kay De Lima, hero na siya? Hindi ba ang tawag dyan ay hindi po pwedeng, alam niyo po sa korte, again, no? Sa korte, hindi po siya reliable witness. Ngayon lang po natin nasasaksihan na reliable witness po yung taong pabago-bago ng statement. Kahit saan nyo po daanin niya na korte, yung taong pabago-bago statement, hindi po reliable. Kaya nga po ginigiba muna yung yung isang tao kung credible ba tong witness na to. Sinabi mo, hindi ba siya nanumpa doon sa Senate? Nanumpa din siya diyan. Pareho ba yung sinabi niya? Hindi. Ibig sabihin, pareho ka nanumpa, tapos magkasalungat yung sinabi mo. Tapos, parehong totoo yun sa magkaibang panahon. Tatanggapin nyo na yun. Parang si Pacquiao. Nung siya ay kalaban ni Marcos, may issue ng corruption, yung pamilya Marcos. Ngayong kakampi na siya, walang issue ng corruption. Number 1 nga tayo. Nung panahon ni Marcos, number 1 daw. Yung mga taong ganyan na pabago-bago, depende sa sitwasyon, hindi po pinagtitiwalaan na witness yan. Lahat po ng judge, ano kagad yan, scratch kagad. Ang sasabihin nyo kay Tatay Digong, pinapatay niya mga drug lords. Hindi po tumatanggi si Tatay Digong. In fact, sinasabi niya, susundan niya pa sa impyerno. Wala naman pong tumatanggi sa drug lord. Ang tinatanggihan ni Tatay Digong, pati yung Pogo, sinasangkot niya siya. Hindi niya nga alam kung ano raw yung Pogo, paano maglaro. Tapos kasangkot siya. Ayan yung sinasabi natin. Dito sa gobyernong to, magpalit ka lang ng statement pabor sa kanila, hero ka na. Katulad ni Pacquiao, katulad nito ni Kerwin Espinosa. Hindi ko po alam
kung alin ang totoo sa sinasabi niya nung una o yung pangalawa. Pero definitely, sa korte po, 'pag napatunayan po na nanumpa ka noon at nanumpa ka rin ngayon na magkasalungat, hindi ka na credible sa tingin ng judge. Gano'n po 'yun, kaya po hindi kumukuha ng mga, witness, 'no? Kasi aral po yung mga judge. Yung tao na 'to hindi mapagkakatiwalaan. Sa magkaibang panahon, magkaiba ang kanyang sinasabi. Yung mga judge alam po nila 'yan. Kaya ikaw sa korte po walang nagtatangka na ang kanilang witness ay namatay na at nabuhay na mag-uli para maging witness nung nahuli. O iba 'yun, hindi 'to si Kerwin, si Maslog 'yun. Pero dito sa Kongreso at sa Senado, okey lang lahat. Basta masiraan lang yung mga Duterte. Credible witness muna, halimbawa yung mga nagtatrabaho sa bangko. Naalala ko yung mga witness noon nung panahon ni Erap, nagtatrabaho sa bangko. Sabi, 'di ba? Paano mo nasabi na siya pumirma niyan? Nakaharap po ako nung pumirma siya ng Jose Velarde. Credible ba 'yun? Credible, nagtatrabaho dun sa bangko, eh. Walang kaso na kinakaharap. Gano'n sana yung mga witness ninyo. Witness sa Senado, nagpanggap na patay para hindi makasuhan. Eto, umamin na siya ay drug lord. Ngayon sinasabi kasi pinaamin siya ni Bato. Si Bato na ngayon. Si Bato po ang kasama ni Pangulong Duterte na nagpatupad ng war on drugs. Ang war on drugs po ay hinangaan ng mga Pilipino, hinangaan po sa iba't ibang mundo, parte ng mundo. Kaya po nakilala si Tatay Digong dahil diyan sa war on drugs, eh. Patunay, tumahimik ba? Sa wakas may nagsalita pong mayor. Tumahimik sa lugar nila nung nag-conduct ng war on drugs. Hindi kasi kami mayor, eh, kaya ayaw nyo kaming paniwalaan, eh. Tumahimik sa mga lugar ng mga tao. Tumahimik sa lugar ng mga mahihirap. Sana maraming mayor yung magsabi, 'no, ng katulad ni Richard Gomez. In fairness, kahit ganyan po si Richard, matapang na tao 'yan. Ngayon lang ako bumilib diyan. Pati yung bakit may patayan na naganap, eh, 'di ba? Logic 'yun, eh, oh. Sabi ni Richard, hindi mo naman mapapakiusapan yung mga drug lord na tumigil na kayo. Oh, parang pinalalabas yung mga sa droga wala lahat mga baril, eh. Yan yung ngayon, eh, 'di ba? Nahuhuli mo ng wala, ipapahuli sa'yo. Pati tao hindi mo mahuli, droga lang. Dami na pala nagpapakape, hindi Thank you very much kay Nina na nagbigay sa atin ng $5 na pangkape. At thank you very much kay Dieter Baybay na nagbigay sa atin ng €5. Si Nina naman ay $5. Pakisabi lang, ha. O ngayon po, kung kayo po pulis ngayon, ang order po ngayon ng presidente ng Pilipinas, bloodless war on drugs. Wala po kayong gagawin. Teka muna. Putya, pag kami nakapatay ng huhulihin, yari kami sa presidente. Bloodless, eh. Yung direksyon po yung nagbibigay, eh. Direksyon po
Ednalyn Morcroft, thank you very much po sa 13.99 Canadian dollars na pangkape. Maraming salamat po, madam. Buti na lang congressman si Richard Gomez. Na-imagine nyo ba kung mayor yan at nagsalita siya? Baka sabihin, naroon pala si Marcos na sila yung may operation nun. Sabi ni Richard, pagsalita, hindi ko na alam kung pinagsalita o hindi. Kaya lang, nakakatuwa kahit papano po meron ng gantong mga nagsasalita na kakampi nila. Kaya lang, Richard, mag-ingat ka. Ganyan na ganyan si Marcoleta nung simula. Kumontra. Biglang nakita niya lang yung kanyang sarili, tinanggal na sa lahat ng dagdag pa po ni Bato. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang. Galit na po si Senator Bato, no? Talagang sa kanila masiraan lang yung mga Duterte, yung mga kaibigan ng Duterte, yung mga kaalyado ng Duterte. Okay, punta na po tayo rito. Ito po yung bill na inihahain ngayon itong Quadcom. Anti-extrajudicial killings, anti-Pogo bill. Anti-Pogo bill, di ba pinatigil na po ng Pangulo yung Pogo? Bakit may anti-Pogo bill pa kayo? Yan yung sinasabi natin, no? Ang tagal nyo nag-imbestiga, tapos yung batas pala na malilikha nyo, wala rin palang silbi. Anti-Pogo bill. Samantalang pinatigil na ng Pangulo yung Pogo. Ikalawa, anti-extrajudicial killings. Bakit ngayon po ba inaalaw yung extrajudicial killings? Dati nang bawal yan eh. Isa na namang pamparaming batas. Pero totoo lang, lahat po ng killing, di ba? Maliban na lang sa inutos ng korte, wala naman tayong korte ngayon na wala naman tayong death penalty. Lahat po yan ay extrajudicial killing. Lahat po ng pagpatay. May batas na po tayong bawal pumatay. Dagdag lang, iba lang ang tawag, pero actually bawal ang pagpatay, di ba? Yun lang yan. Okay, anyways, punta na po tayo dito kay Pangulong Marcos. Teka lang, tignan natin kung meron pang iba. Si Kerwin, no? Sikat na sikat, no? Ito si Laila de Lima. Siyempre, sasabat na naman yan. Walang puwang ang kasinungalingan sa ating bansa. Ngayon lumalabas na ang katotohanan. Patuloy tayong lalaban na managot ang mga dapat managot. O sige, di ba kaya ka nakulong, sabi mo, mga nagsinungaling yung witness mo. Anong gagawin mo sa mga witness mo? Wala ka nang gagawin kasi nagbaliktara na sila. Ibig sabihin, hindi na sila sinungaling? Kinausap nyo ba sila para bumaliktad? Sa totoo lang, no, Laila de Lima, malakas ang ebidensya laban sa iyo. Napanood namin eh. Nanonood tayo. Doon nga galing yung Jonel. Ano tawag sa ni Senator de Lima? Jonel. Hindi, paano ka tinatawag? Jonel. Di ba? Doon din namin nakita yung si Dayan na may relasyon kayo. Lahat po ng ebidensya laban sa iyo, de Lima, napanood namin sa hearing din ng Kongreso.
malakas yung ebidensya sa'yo dahil karelasyon mo yung nagsasabi na siya yung kolektor eh. 'Di ba? Siya yung bagman mo eh. Hindi po namin inimbento yan. Napanood namin. Naka-televise. Ngayon, sino ang sinungaling? Eh di, yung mga testigo mo na bumaliktad, depende. Kanino sila nagsinungaling, noon o ngayon. Kaya nga naghintay ka pa ng ibang presidente, di ba? Teka nga pala, daming ginagawa ni Marcos na kapalpakan ngayon, dilima. Wala ka ba masasabi laban kay Marcos? Diyan kayo daig ni Raisa Robles. Si Raisa Robles, consistent. Anti-Duterte, anti-Marcos. Kayo, anti-Duterte, anti-Marcos, pero dahil napapaboran na kayo ni Marcos, anti-Duterte na lang kayo. Yan ang mga dilawan. Magsabi nga kayo ng mga banat niya kay Marcos ngayon. Si Dilima. Wala, di ba? Okay, punta na po tayo. Ito, sinabi pa ni Bato tungkol dyan kay Kerwin. Tinanong siya kung credible ba si Kerwin na maging isang witness. No, in the first place, he is a drug lord. Kahit na-dismiss yung kaso niya, he is still a drug lord. Kahit nakakulong siya sa NBI, gumagana pa rin kasi siya pa rin na nagpapatakbo. Alam na alam ko yan, nire-report ng tropa. Kita nyo? Hanggang ngayon, nagsasabi si Senator Bato na dating PNP chief na si Kerwin Espinosa talaga ay totoong drug lord. Okay, punta na po tayo rito sa ating butihing presidente. Ang ating napaka galing na pangulo na may nakikinig sa kanya sa ASEAN. Alam nyo, no, magsasalita si Pangulong Marcos doon na pumalag daw yung mga ASEAN countries laban sa China. Ano kaya reaksyon nila, no? Ano kaya ang gusto kong makita sana o magre-react? Wala, dehin bokeh lang, parang sige, magsalita ka lang yan na magsalita. Yung respect na i-earn yan eh, no? Hindi po pwedeng binubutasan ka ng mga bangka. Tinitira ka ng mga cannon, water cannon. Anytime. Halos tuwing pupunta ka riyan, kung hindi ka pa nakipagkasundo sa iyongin, kada punta mo riyan, tinitira tayo ng water cannon. Tapos magsasalita ka sa ASEAN na parang ikaw ang leader ng ASEAN. Sino makikinig sa'yo? Sa isip-isip siguro. Kami nga, wag mong dinadamay dyan sa mga ano mo. Hindi mo nga maipagtanggol yung bansa mo eh. Water cannon pa lang nga, hindi ka na makaganti. Idadamay mo pa kami riyan. Sila mga practical pero hindi po sila pumapayag na halos kada pupunta ron, wina-water cannon, binubutasan tayo ng bangka. More sa action yung mga Southeast Asian countries eh, and very practical. Tayo more sa talkies, tsaka impractical. Bakit impractical? Kaibigan na natin yung China, oh. Ganda na ng relasyon natin. Pumapasok yung foreign investor sa atin. Bumalik pa tayo sa friends to one. Dati friends to all, enemies to none. Eh. Talkies tayo ng talkies. Tama naman si Pangulong Duterte, magaling siya magsalita. Pero hanggang talkies lang tayo ngayon. Unlike si Pangulong Duterte, ginagalang talaga pag nagsalita o umatin ng mga konferensya, kinikilala.
Tinanong po si PBBM ng mga reporter natin tungkol po sa ano masasabi niya, hindi raw sila magkaibigan ni VP Sara, sabi ni VP Sara. Paalala lang natin kung ano yung sinabi ni VP Sara. Ito yung sinabi ni VP Sara eh. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Nagkausap lang kami during campaign. At dahil sa trabaho noon, ba't ngayon di na kami nag-uusap? Ano po ang mali dyan? Ibig sabihin magkaibigan na sila before ng election o before ng kampanya? Okay. Sabi po ni PBBM, alam niyo wala sa realidad si PBBM. Hindi talaga kayo magkaibigan ni VP Sara. Mamaya paliwanag natin. Tinanong po siya, ano po masasabi niyo hindi raw kayo kaibigan ni VP Sara? I'm a little dismayed to hear that she doesn't that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mali pa yung spelling ko raw. Tama naman yun. Alam niyo yung mga ganyan, tinatanggap natin yan. Mali spelling mo, Badong. Walang problema dyan. Yung kanina kaya ako nabuisit, puta ini-insist nyo na nakakulong, nakalaya na. Alam niyo po, kung kayo po ay believe na, doon ako nabubuisit eh. Yung mga ganyan, wala namang problema pag ako mali eh. Pero pag ako tama, ayaw nyong maniniwala. Ang sinasabi ko, imposibleng hindi natin mabalitaan yan na nakalaya na. Pero dahil paborito nyo yung vlogger at sampalataya kayo, putya. Ako pa yung pabubulaanan nyo eh. Katulad niya, kinorek nyo ko. Boss Buds, mali spelling mo ng deceive. DCE. O di i-correct lang, ganun lang po. Ako nga pumapayag na makorek eh. Putya yung tatanong nyo rito, tapos pag kinorek ko, magre-react kayo dahil vlogger na paborito nyo. Puta, hindi pa pwede magkamali yun. Pwede po ba ganun? Pag nagtanong kayo at sigurado, doon ako naiinis, sigurado na ako na hindi pa nakalabas sa bilangguan si Pastor Kibuloy. Kaya ako na high blood kanina eh. Kasi sinabi ng vlogger namin yan, paborito ko yun, hindi nagsisutang. Hindi, okay ako rito. Maganda po yan pag clerical, di itatama lang. Kanina po yung sinasabi ko. Yung sinabi ko po, ako nagpapakorek pag mali. Tinanong nyo ko kung nakalaya na ba, sabi ko hindi pa nakalaya. Puta, nagagalit sila. Sinabi po ni ganun eh. Ang hirap, no? Ang hirap pag kayo ay fans club, tapos ako hindi, pumasok lang kayo para para tignan nga natin kung alam na ni Badong na nakalaya na. Parang laging may testing. Tinitest nyo ba? Dali-dali lang tumanggap ng pagkakamali. Kayo din sana, pag nagtanong kayo kung nakalaya, nakalabas na ba sa kulungan, at sinabi kong malamang hindi pa kasi wala pang balita sa dyaryo eh. Yung media naman, hindi naman nila ibabalita. Anak ng pupa. O ngayon, napatunayan nyo na nakakulong pa rin? Ha? Napatunayan nyo na nakakulong pa rin si Pastor? Hindi na sila kikibo. Kasi, pero malamang nakalabas na yun kasi sinabi ng vlogger namin yun. Bilib na. Mga tao rin yung mga vlogger, pwedeng magkamali. Ang pagkakaiba lang, pag yung pagkakamali, hindi mo inamin.
Okay. I'm a little dismayed. Siya pa nadismaya. Nadismaya si Pangulo. Kasi sinabihan siya hindi sila magkaibigan. Alam niyo po kasi sila importante sa kanila yan. Yung alam niyo yun, yung projection lang eh. Ito kasing Pangulo natin, panay project lang. Tignan nyo, hina-highlight lang yung mga magandang ekonomiya. Pucha, sabi nga ng isang ekonomista, ngayon lang ako nakakita na 95% daw walang 95% ang employment. Ibig sabihin halos lahat ng tao sa Pilipinas may trabaho. Tapos 1.9 lang ang inflation. Ibig sabihin mababa ang presyo ng mga bilihin. Pero bakit marami yung naghihirap, nagsasabing mahirap sila? Mahirap i-reconcile eh. Mahirap i-reconcile yung mga datos na galing dito sa administrasyon na to. Kaya siya nasasaktan nung sinabihan siya na hindi ko yan kaibigan. Hindi ko yan kaibigan, hindi kami magkaibigan. Kasi sa kanya, mas mahalaga yung projection kaysa sa mga tunay na nagagawa. Makapag-project. Kaya anong ginagawa sa Southeast Asia ngayon? Project ng project. Tutulan natin ang ginagawa ng China. Sa isip siguro, ano ba ginagawa sa amin? Sa'yo lang may ginagawa, di ikaw tumutol. Kaibigan namin yun. Binigyan kami ng mga high-speed train. Ikaw lang hindi binigyan ng train eh. Sasama mo pa kami dyan. Dahil po, kaya nasasaktan siya sa nasabihan na hindi siya kaibigan. Ang pinakamalupit na sinabi ni PBBM, I was deceived. Maybe I was deceived. Ako po ay maaaring nabudol. Nabudol pa siya. Siya pa'y nabudol ni BP Sara. Ayan, words lang yan eh, friends. Ang tunay pong kaibigan, no? Hindi po yan nag-iiwanan. Kaya ako, konti lang kaibigan ko eh. Yung mga tunay kong kaibigan, talagang wala kaming iwanan eh. Kaibigan mo si BP Sara, talaga? Hindi mo nararamdaman yung ginagawa ng pinsan mo? Tsaka ng misis mo kay BP Sara? Yung deklarasyon, yung mga deklarasyon nila? Hindi mo alam yung nagaganap sa Kongreso? Hindi mo alam kung paano winawalang hiya ng mga congressman si BP Sara? Presidente ka eh, kaibigan mo yun, no? Kahit ako, kaibigan mo, itatakwil din kita. Alam mo ba kung saan nagsimula yan, Mr. President? Yung mga ginagawa sa kanya, kung kailan nagsimula, saan? Nung humingi siya ng budget mo. Humingi siya ng pang-confidential fund at nagbigay ka naman. Nung binigyan mo siya, nirelease nyo ng late, 11 days ginastos, pinagtanggol mo ba? Hinayaan mo lang yung mga congressman. Hinayaan mo lang. May napatunayan ba yung mga congressman na ninakaw niya? Wala. Nagsalita ka ba para sa kaibigan mo? Hanggang ngayon, sinasabihan ng kung ano-ano. Sinasabihang i-impeach ng mga congressman. Yung isa hindi pa nananalo eh. Pag nanalo daw siya, i-impeach niya. Yung active chairs, pag nanalo raw yung active chairs, i-impeach niya. Tapos sasabihin mo, kaibigan ka? Si Tatay Digong, hindi niya kaibigan si Leni Robredo. Pero may nagsisip-sip sa kanya na i-impeach si Leni Robredo. Ano sabi niya? Ba't nyo impeach yan? Hinalal ng tao yan.
para magsipsip lang kay Pangulong Duterte, gustong i-impeach si Leni Robredo. Hindi niya kaibigan yun, ha? Hindi niya kaibigan. Pero pinatigil niya yung nag-iisip na mag-impeach si BP Leni. Ikaw, kaibigan mo. Lahat na ng congressman, binato na lahat. Hindi lang nila kinaya. Dahil pinagtulungan silang mag-isa. Pero lahat na ng masasakit na salita, sinabi na ng mga congressman mo. Kung iyo talaga yun. Kung hindi ka tau-tauhan dyan. Putya, si Angara, nakaharap ka pala, hindi sa'yo nag-request ng budget di ba? Kanino nag-request? Naroon ka pala nun Nag-request kay Martin. Sino ngayon mas tama na hindi ka kaibigan? Hindi ka kaibigan. Pwedeng magkaibigan kayo pero itinakwil ka na ni BP Sara. Dahil wala kang silbing kaibigan. Walang kwentang kaibigan yan. Putya, congressman lahat. Pinsan mo. Pinuno ng Congress. Pinsan. Tigilan mo yan. Kaibigan ko yan. Huwag mong birahin ng ganyan. Ay, oo, sige, pinsan. Simple lang po yan. Presidente ka ng Pilipinas. Kaibigan mo. Binabanatan walang humpay ng pinangungunahan ng pinsan mo. Hindi mo mapagsabihan yung pinsan mo. Pinsan, masyado naman yata yung ginagawa nyo kay BP Sara. Kaibigan ko yan. Pwede ba tigil-tigilan nyo na? Magtrabaho na lang kayo ng ano. Narinig ba namin sa'yo yan? Ginawa mo ba yan? Hindi mo naman ginawa yan Anong klase kang kaibigan? Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay ng reaksyon.